Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Mahalaga ang ginagampanan ng air defense sa seguridad ng isang bansa. Sinisiguro nito ang proteksyon ng isang bansa mula sa mga nanghihimasok at pag-atake mula sa himpapawid, laban sa mga eroplano, fighter jets, helicopters, rockets, missiles at kung ano-ano pa. Sa ngayon, tanging malalaki at mayayamang mga bansa na lamang ang may kakayahang magkaroon ng ganitong klaseng proteksyon. Sa kaguluhan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at Palestine, naging maugong ang noon pa may ipinagmamalaki ng Israel na kanilang air defense system na Iron Dome. Subalit bakit tila walang nagawa ang Iron Dome sa surpresang pag-atake ng Hamas? Hindi ata nito naharang ang mga missiles ng Hamas kaya tuloy-tuloy silang nakapagpaulan ng mga missiles sa Israel. Ano nga bang nangyari sa ipinagmamalaking Iron Dome ng Israel? Pumalpak nga ba ito? Noong nakaraang Sabado ay ginimbal tayo ng balita na inatake ng Hamas ang Israel. Ang Hamas ay isang Islamic resistance movement na tinaguriang terorista ng Amerika at European Union. Sila ang namumuno sa Gaza Strip na isang lugar sa Middle East na nasa baybaying silangan ng Mediterranean Sea at napapagitan ng Egypt at Israel. Doble ang laki nito sa Washington DC sa Amerika at may populasyon ng nasa 2.5 milyong katao na karamihan ng mga mamamayang Palestino, aktivistang Palestino, refugees mula sa Israel at nasa minorya naman ang Palestinong Kristiyano. Ang nangyari ay nagpaulan ng Hamas ng mahigit sa 3,000 rocket missiles mula sa Gaza na ikinasawi ng nasa mahigit kumulang 1,200 katao sa Israel. 2,000 na ang sugatan at mayroon pang 150 na dinukot ang Hamas ground troops. Napaulat na nasa 22 Amerikano ang napatay at 3 Pilipino. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, may 30,000 OFWs ang nasa Israel at 137 naman ang nakatira sa Gaza. Umabot na sa ngayon sa 70 Pilipino na nasa Gaza ang humiling na sa pamahalaan natin na tulungan silang makauwi. Ang Israel ay isa sa may pinakamalakas na military sa buong mundo, gulayat kung itutulad ito sa Gaza. Subalit sila ay nasurpresa sa atake ng Hamas at hindi man lang nila natunugan na may plano pala ang Hamas na gagawin ito sa kanila. Habang nagpapaulan ng rocket missiles ang Hamas sa Israel ay napasok din nila ang smart fence o security wall ng Israel na nakatalaga sa kahabaan o paligid ng border ng Israel-Gaza na nasa 60 kilometers ang haba. Sinasabing mahirap na malusutan ang pader na ito na yari sa bakal na may sobrang talim na mga barbed wire sa ibabaw nito, liglig ng cameras, sensors, remote control machine guns at observatory towers na nagmamanman lagi sa kapaligiran. Kahit sino pa man na dumaan sa ilalim ng lupa o nakagawa ka man ng tunnel ay tiyak na hindi ka din makakaligtas sapagkat mayroon itong radar na makakadetect sa iyo bago mo pa magawa ito. Bago nakapasok ang Hamas sa security wall ay nagpalipad sila ng commercial quality drones na naghulog ng bomba sa mga observatory towers nito na isa sa kada 2 kilometro. Sumabog at nasawi agad ang mga bantay na kaunti pa lang noong pagkakataong iyon. Matapos nito ay dumating na din ang puwersa panglupa ng Hamas na armado ng baril at granada na lumusot sa mga gaps ng defense wall. Kasunod nito ay binangga ng isang bulldozer ang isa sa 8 gates ng nasabing iron wall upang bigyang daan na makapasok ang mga vans na may sakay na machine gunners. Ito ang pumuksa sa 200 katao na kabilang sa 3,000 na nagsasaya sa isang music event na nagaganap noong pagkakataon na iyon sa Negev Desert. Marami ngayon ang nagtatanong kung ano naman ang nangyari sa Iron Dome at David Sling ng Israel na humaharang sa mga ground-to-air missiles bago ito makarating sa mga target nila. Tila hindi na-detect sapagkat low-flying at cheap missiles ang ginamit ng Hamas. Kasunod dito ay may mga hang gliders at paragliders na fan-propelled na naghulog din ng bomba. Gumana naman ang Iron Dome subalit huli na ang lahat. Para daw silang na 9/11 ayon sa Israel Defense Forces o IDF.
Ang Iron Dome ay naiibang proteksyon kumpara sa ibang mga air defense system. Ang Iron Dome ay isang mabisang air defense system ng bansang Israel na pinagtulungang idisenyo ng bansang Estados Unidos at ng Israel. Ito ay ginawa bilang proteksyon sa mga short at medium range na mga rockets mula sa kanilang mga katunggali tulad na lamang ng Gaza. Idineploy din ito upang harangin ang mga rockets na mula naman sa Hezbollah sa bansang Lebanon. Ang sistemang ginamit sa Iron Dome ay may kakayahang alamin at sirain ang anumang klase ng rockets bago pa man ito tuluyang bumagsak sa teritoryo ng Israel na ngayon ay itinuturing na pinaka-epektibong anti-missile system sa buong mundo. Ang sistema nito ay binubuo ng tatlong bahagi. Una ay ang design at tracking radar na ginawa ng Elta Defense Company. Pangalawa ay ang battle management and weapon control system na dinisenyo naman ng Empress System Software Company. At ang pangatlo naman ay ang missile firing unit na ginawa ng Rafael Advanced Defense Systems Ltd na isang defense technology company sa bansang Israel. Una itong dineploy ng Israel noong taong 2011, subalit dumaan muna ito sa napakaraming mga trials at testing procedures mula 2008 hanggang 2010. Sa ngayon ay mayroon na silang 10 mga batteries na nakakalat sa iba't ibang parte ng Israel para sa mas tiyak na proteksyon. Ang bawat Iron Dome battery ay mayroong mga radar system, battle management system at 3 hanggang 4 na missile units. Ang radar na ito ay katulad ng radar na ginagamit sa mga makabagong fighter jets. Ito ay ang Advanced Electronically Scanned Array na radar. Ang bawat Iron Dome battery ay mayroon ding 20 Tamir Interceptors rockets na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng halos $20,000. Ito ay pinagawa pa ng Israel sa radio na kilalang gumagawa ng mga advanced military weapons sa Estados Unidos. Nagkakahalaga noon ng kontrata sa pagitan ng Israel at ng radio ng halos $149 million. Bawat Iron Dome battery ay may kakayahang tumira na hanggang nasa 70 milya ang layo. Ang bawat Tamir Interceptor rockets ay may bilis na 2.5 times sa speed of sound. Nais ng Hamas na alisin na ng Israel ang matagal ng blockade na ginagawa nila sa Gaza na sanhi ng paghihirap sa mga taong bayan nito. Katunayan, ang Gaza Strip ay tinaguri ang largest open-air prison ng mga aktivista at ng mga Palestinians. Nakakulong ang mga nakatira dito at kinakailangan pa na humingi ng permiso sa Israel ang sinuman na nais makalabas ng Gaza sa iba't ibang kadahilanan. Kahit na ang Israel ay umatras na sa Gaza noong 2006, pinairal pa rin nila ang kanilang occupying power sa lugar na ito. Bukod dito, ayaw ng Hamas ang polisiya ng Israel sa pagtrato sa mga Palestino at maging sa moske nito. Sa kabila ng limitadong tubig, kuryente, pagkain at iba pang mga supplies ay bukod tangi naman ang kabataan sa Gaza. Sila ay mga bright at industrious students, subalit pagkatapos na lang makagraduate ay walang makuhang trabaho sa Gaza at hindi naman sila makalabas. Ang unemployment rate sa Gaza ang isa sa mga pinakamataas sa buong mundo na 46.4% ayon sa tradingeconomics.com. Sa ngayon ay hindi lamang gutom at takot ang nararanasan ng mga kabataan kundi depresyon dahil sa kawalan ng kuryente, madilim na sa Gaza, paubos na ang fuel na ginagamit sa mga generators, walang makain ng mga tao at pinapanawan na ng pag-asa ang mga ospital na pasyente na may sakit at maging nabiktima ng airstrikes. Ito na marahil ang pinakamalupit na paglabag sa karapatang pantao na nagagawa ng isang may kayang bansa sa mga tao. Ang salungatan ay nagmula sa halalan ng Islamist Political Party na Hamas noong 2005 at 2006 sa Gaza Strip at lumaki sa pagkakahati ng Palestinian Authority government sa Fatah government sa West Bank at ng Hamas government sa Gaza at sa sumunod na marahas na pagpapatalsik ng Fatah pagkatapos. Umaasa ang Gaza sa Israel para sa tubig, kuryente, telekomunikasyon at iba pang kagamitan nito. Nakuha ng Gaza Strip ang kasalukuyang mga hangganan sa hilaga at silangan sa pagtigil ng pakikipaglaban sa digmaan noong 1948 na kinumpirma ng kasunduan sa armistice ng Israel-Egypt noong 24 ng Pebrero 1949. Taong 2014, kinidnap at pinatay ng Hamas ang 3 kabataang Israeli sa West Bank na nagpasiklab sa Gaza War, kung saan ang mga pag-atake ng rocket at airstrike ay pumatay ng nasa 2,251 Palestinians at 73 Israelis. Ang UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs o OCHA ay nag-anunsyo noong Lunes na 123,538 na mga Palestino ang lumikas sa ngayon.
Samantala, ang UN Relief and Works Agency para sa Palestine Refugees sa Near East ay naganunsyo sa isang hiwalay na pahayag noong Lunes na ang mga kublihan nito ay nagpunong abala ng halos 74,000 na lumikas na mga Palestino. Ang kalagayan ay tumaas sa buong Gaza Strip noong Sabado kasunod ng iba't ibang mga pangkat ng pag-atake ng Hamas sa mga bayan ng Israel malapit sa teritoryo ng Palestino. Sinabi ng Hamas na ang pag-atake ay bilang tugon sa mga paglabag ng Israeli sa punto ng pagliyab sa maraming gusali ng moske ng Al-Aqsa sa sinasakop na silangang Al-Quds at tumaas na karahasan sa mga dayuhan. Sinabi ng ahensya ng UN na isang paaralan na kumukupkup sa mahigit 225 na mga Palestino ang napinsala noong linggo sa isang paglusob ng Israel. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!